Grabe yun. And yung isa, hindi ko po nakakalimutan na memories. Yung paglalaro po namin ng Minecraft kasama yung iba namin pinsan. And paglalaro din po namin ng Roblox ng pag-ipin. Tapos din po yung pag may ginagawa si Daddy sa laptop or PC niya. Tapos si Caleb ilang oras na naglalaro sa sarili ng computer. Nagsusumbong ako kay Daddy kasi gusto ko din maglaro. Kaya papatigilin siya po siya. Tapos nag-aaway po kami kasi ayaw niya pong tumigil. Tapos papagalitan siya ni Daddy. Kaya iiyak siya. Ako yung mag-computer. Tapos mga ways ko din po yung kulit niya and yung pag-aaya niya maglaro ng Valorant, Roblox, and board game. Tapos miss ko din po yung pag matutulog na kami, tapos magkukwento-kwento siya, magkukwento-kwento pa siya, tapos magagalit ako kasi ang ingay nila. Tapos yung pagsita niya din sa akin pag kumakanta ako ng gabi kasi kailangan ng matulog. And yung pag magpapasama po siya sa church pag kailangan niya mag-CR or pumunta kay Daddy. And nakakasad lang din po kasi hindi po ako masyadong nakapag-picture sa kanya. Naka-picture? Tapos, mamimiss ko din po yung pagkayanan ng Valorant. Tapos pinsan, ayaw ko pa makipaglaro sa kanya kasi nag-aaway kami and gusto niya lagi yung content na game. Tapos, alala ko yung may computer shop sila, Alaisha and Ate Pink. Tapos kami tatlo, naglalaro kami. Hindi na, tapos si Caleb, sa bahay siya, naka-online siya sa Valorant. Di namin siya inaaya. Kasi mag-aaway lang daw kami. Tsaka si Caleb nung ta-trash talk siya. Kaya minsan na-inis kami sa kanya. Yung pinaka-inis ko din po yung paggagawa kami ng bahay-bahayan sa double deck namin. Tapos gagawa pa kami ng buyan and lagi kami kinakabahan kasi baka masira yung railing ng double deck. Tapos naalala ko po tumalin po siya sa bunk bed nila Ate Kate. Tapos sumakot yung paa niya. Kinabahan po ako ng sobra kasi ako po yung may pasimuno. Mamimiss ko din po yung sobrang pag-ayan niya kila Daddy lumabas. Tapos mamimiss ko din po yung pagsundo namin sa kanila sa hospital. Kahit minsan ayoko pa po kasi tinatakot ako. Tapos naalala ko po yung chinat niya ako. Tapos sabi niya na sumama daw ako. Kasi baka daw umalis kami and gusto niya daw ako kasama. Kaya sumasama na ako. Tapos on the way sa hospital, nag-chat siya sa akin na ayain ko daw si Daddy mag-Jollibee or mag-SM. Kaso bawal kasi kakakima niya lang. Tapos baka mapagat siya. Tapos wala na din pong maglalaro magdamag sa PC ang palit. Meron pa din. Tapos wala na din pong magtataas kung pa sa gitna ng party pag umalis kami. Saan yung mama niya? Tapos wala na din pong magsasabi, Ate, ano nasa store mo? Tapos wala na din pong makikipag-away sa akin pag nagbabalo. Tapos wala na din pong magsisita sa akin pag nawag na ako kumanta sa CR habang naliligo kasi ang ingay ko daw at naririnig sa laro niya. Tapos wala na din pong matalagay ng tubig sa yelo. Na tubig at yelo sa tumbler namin at hindi ko na po kailangan dahil upuan niya sa church kasi hindi lang niya po ng mas comfortable na upuan. Tapos ang weird lang din po na hindi na 5 lunch boxes and utensils yung ihanda pa tuwing day. And yan, mamimiss ko po siya sobra. Ano ko doon? Yun, salamat po sa binahagi ni Alexa.
At ngayon naman po ang susunod na magbabahagi ng testimony para kay Brother Caleb ay ang kanyang ama, si Brother Demo. Sana. Tuwag mo na naman. Magkasama. Labas na, labas na. Ang alin? Yan yan. Tapon mo na din. Thank you. Sige mo. Magsalog ah. Water daw. Yan yan. Yan yan. Thank you. Bay talaga niya. May pinipilit pa po. Wait lang po. Sige po, habang wala pa po sina Sister Princess Ano na lang. Kuya Demos, Pahawak nga. Parang tissue. kunin ko na lang din po muna yung opportunity in behalf po ng Reformed Baptist Church of Malabon na mapagbahagi ng testimony regarding kay Caleb. Tulad po ng nabanggit ng aming pastor, kung nakakapag-follow po kayo ng mga previous na necrological services, si Caleb po yung pinakabatang covenant member sa church po namin. And knowing po yung situation ni Caleb, kaya nakita ko po sa kanya yung auntie ko, si Auntie Cecil, and then si Tita Ruth, Christians din na malapit sa akin na nagbabattle din ng cancer. And always na tumatakbo sa isip ko na knowing yung effect ng cancer sa isang tao, laging yung question sa akin always na ang daming tumatakbong kilala nating tao na mas deserve yung mga ganong sakit. Yet, sa mga pinamahal natin sa buhay, tumatama itong sakit. And always, laging ginagamit ng Panginoon yung buhay ng mga nabanggit mo to show yung mercy and pagmamahal ng Panginoon. And yung tumatak sa akin kasi nung nag-share ng testimony si Caleb is nung kumukulot lang sa akin na a young age, na yung nararanasan niya. And yung naging tanong niya sa Panginoon na hindi niya na-enjoy yung mga ginagawa ng mga bata. Parang minsan sa age natin, yung mga simple joys na po-forgo natin na mababaliwala natin. Pero yung ibang tao na hindi yun nagagawa. Yet, naging blessing sa akin na despite those realities, yung sinabi pa rin ni Caleb, pero nagpapakita pa rin na yung dinaranas niya, nagpapakita pa rin na mahal siya ng Panginoon. Yung perong Kristo na nagpatawad sa Kanya at nagbigay ng buhay para sa Kanya at sa Kanya mga kasalanan. And yun yung something na beautiful sa Evangelyo na para sa mga Kristiyano, we can know so much about the gospel, pero it hits different pag mga kinalam mo yung nakakaranas ng mga start from the thankful ako sa Panginoon to share a very short window of time. Pag nakikita ako sa worship service namin every Sunday, nagiging comfort and encouragement po mga kapatid to see such real God. Ready po siya na pumunta sa simbahan, pagpunta
despite yung kinalaga nararanasan. And yung prayer na sana magamit pa siya ng Panginoon sa gift na sinusuko po namin mga nangyayari sa buhay ng bawat isa sa wisdom and providence ng Panginoon. We are very thankful kay Brother Caleb. In his very young age, nakakita niya ang tao na Kristiyano. Something na despite the ugly picture of leukemia, of cancer, napakita ni Brother Caleb yung kagandahan ng Ebanghelyo. Siguro yung isang regret ko lang, hindi ko nasabi in words. Ito, kasi parang parang isip natin, ayaw kaya. Yun lang siguro yung regret ko. Kasi lagi kong isip, ayaw kong isipin na kinakaawaan siya. May ganong tumatakbo lang sa isip ko. Pero yun lang siguro yung regret ko para kay Brother Caleb. Pero thankful po talaga ako sa buhay niya at sa buhay din ng mga parents ko. Sa lahat nangyayari sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos lamang po mabiglang papurihan ko. Yan po, siguro kung ready na po, either si Sister Princess or Brother Demos. Hindi talaga. Negative talaga to. Ayan na si Dika lang na. Ikaw na. Wala. Ang wala si Teacher Ben. Kasi Hello. Sabi pala natin. Hindi ko lang kung ready ako ngayon. Hindi talaga kasi ako handa nung ako po naging father ni Caleb. And sa buhay niya na nag-struggle siya ng 7 years. In pain siya ng 7 years. And as a father, ang hirap na i-injectionan siya, andun ka, hirap na hirap siya, and hindi mo alam kung kakayanin niya. So, iniisip ko nga nun, ako na lang sana. Ako na lang sana yung injection na, yung ikikiyo mo. So, lahat sana, ako na lang. Kasi as a father, hindi mo hahayaan na sana masaktan yung anak mo. And, sa sobrang bata niya pa, ang daming memories na ayaw ko sanang na maramdaman niya. Hindi ko nakakalimutan sa mga ginagawa niya siguro yung every night pupunta na sa kwarto ko, I love you, good night, ihahag ako, ikikis ako, and sa umaga naman, pupuntahan din ako lang sa kwarto, kakamustahin niya rin ako kung kumain na ba ako, kakatira niya ako ng tubig. So, napaka-sweet ng batang yan.
siguro, ayun yung mga bagay na sobrang ng pamimiss ko sa kanya. And, pasalamat ko na rin sa Panginoon na sa loob ng 12 taon niya, nakilala niya ang Panginoon at hindi siya nawala sa mundong ito na hindi niya nakikilala yung Diyos. So, nagpapasalamat ako dahil ayun yung naging comfort ko na hindi ko na aalalahanin kung asan siya ngayon, kung hindi ko na iisipin na palulungkot siya dahil alam ko aalin siya rin ng Diyos at andun din yung lolo niya na sasamahan din siya. Ayun lang po siguro yung kaya kong i-share ngayon dahil hindi ko talaga ako napag-ready ng mga sasabihin ko sa kanya kasi ang hirap na lagi mong i-reminisce yung mga pinakirapan niya, yung pinagsamahan namin. Sa loob ng hospital, isang buwan kami na magkasama. Nakikita ko yung hirap niya. So, naging hirap kami sa higla kami nakahiga. Pero iniisip ko yung paghihirap namin, walang-wala yung pinaghihirapan niya talaga. So, ayun lang yung nagiging, parang nagiging, ano ko, na ako nga naghihirap ng sa paghiga lang. Pero siya, buong buhay niya, naghihirap siya. So, tinatawagan ko po yung asawa ko dyan. Na baka masasabihin din siya. Hindi ko alam. Wala talaga? Hindi daw po kaya. Umiiyak na. So, ayun lang po siguro. Maraming salamat po. Hindi pa kaya. Iyak na. Ayun po, salamat po sa mga kapatid na nagpahagi po ng kanilang mga testimonies para po kay Brother Caleb. And ngayon naman po mga kapatid, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magsilayo sa pag-awit po ng dalawang himno sa gabi nito. Tunay kang matapat. Ginagawa
At ngayon naman po mga kapatid, may mga Biblia po tayo para po sa tatalakayin po nating teksto sa gabing ito. Titihan ko po ang bawat isa na buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Matthew 11 verses 28 to 30. Bili po mga kapatid, babasahin po siya sa wikang Pilipino. Matthew 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dalhin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay mahinahon at may mapagkumbabang puso, at makakamit ninyo ang kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Verse 30, sapagkat madali ang aking pamatok at ang aking pasanin ay magaan. Ngayon naman po, tinatawagan ko po si Pastor Ferdinand Palanya. Jesus Christ Invites You Community Church. Magandang gabi po sa lahat. In behalf po, GCIY, Jesus Christ Invites You Christian Fellowship, kami po ay nagpapasalamat kabilang dito rin ni KF. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikiramay. Ayon po sa Proverbs, those who refresh with others will also be refreshed. Nawa po tayong lahat ay ma-refresh ng kanyang salita ngayong gabi. At nanya po ang mga isa na makakaunan po. Ang ating pong teksto ay nasa Matthew 11:28 to 30. Ito po ay si Jesus ang nagsasalita. Ang kontekstong ito, ipinasa natin ay patungkol sa hindi pagkakakilala o pagtanggap ng mga taong bihasa o aral sa Biblia ng panahon na yun kay Jesus. At ang pagpapakilala niya sa Diyos sa mga taong pinagkakitaan o maaaring hindi nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Alam niyo po, sa panahon noon, nung time na si Jesus ay nagsasalita ng invitation nito, napakahirap para sa kanila maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Sapagkat napakaraming patas na umuusig sa kanila sa bawat mga kasal na gagawa ng bawat isa. Kaya, noong panahon na yun,
totoo po yung sinabi ni Kristo na they are like sheep without a shepherd. They were harassed and helpless. Ngayong gabi ito, may tatlo po tayong puntos na pag-uusapan. Ang una po ay ang imbitasyon ni Jesus. Pangalawa, ang pamatok ni Jesus. At ang pangatlo, ang pangako ni Jesus. Alam niyo po, alam ko pangkaraniwan lang po sa atin na iimbitahan sa iba't ibang klaseng okasyon, maging ito ay kasalan o kaarawan. Alam niyo po, kahit ako nung ako'y ipinasal, pumipili po ako, nililistahan namin ng mag-asawa ko sa inaimbitahan namin. At talagang tanggap po ng bawat isa na hindi lahat ng naiimbitahan. Meron lamang mga pili. At totoo po yun sa kahit sino sa atin. Pero sa pagkakataong ito, alam ko na alam ng Diyos kung sino ang iniimbitahan niya. At malinaw sa Kanya. Kaya isang pribilehiyo para sa sino man ng mga imbitahan at maisama ang ating pangalan sa imbitasyon na ito. Ang tanong, sino ang mga imbitahan? Ulitin ko po, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigtan sa inyong pasanin. Si Jesus, hindi niya sinabing work towards me, or earn me, or do something for you to achieve me. In fact, sinabi niya lang, come to me. Ang qualification lang, kung sa tingin nyo kayo nahihirapan, kayo nabibigatan, alam niyo po kung ibabalik ko yung sinabi ko kanina, those time, napakahirap talaga. Sa pamantayan, lalo pa sa pagpapahirap ng mga religious leaders during that time, na hindi lang basta, hindi lang sila nakakatulong para mailapit ang mga tao, pagkos nagdadagdag pa sila ng pasanin para sa mga taong gustong makalapit sa Diyos. Kaya, yung hirap, no, na yung hirap ng buhay, physically, plus dagdagan pa ng mga bagay na out of control na, katulad ng mga bagay na hindi kayang sagutin ng salapi, ng talino, ng galing ng tao. Alam niyo, napakaraming bagay na talagang sa atin bilang tao, hindi natin kaya itong solusyonan. Katulad ng paano ba ako mapapatawad sa Diyos? Paano ba ako makakalaya sa pagkakaligin sa kasalanan? Ano ang paraan para ako'y maligtas? Ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap? Paano maiibsan ang aking takot? Ito yung mga example lamang na maaaring maitanong natin. Sa bawat isa sa akin, alam ko, kapag tayo nag-iisa, may mga katulong na kahit tulad nito, may maaaring sumasabi sa isip natin. Pero, sabi dito ni Jesus, kayo na nabibigatan. Mga bagay na hirap ipaliwanag. Kayong mga tao na lubhang nahihirapan sa mga pasanin, lumapit kayo sa akin. Ang Diyos ay nag-iimbita sa lahat. Wala po siyang pinatangi kasi ang sabi niya, ang lahat ng nahihirapan. Kailangan lang natin i-accept kung tayo nahihirapan. Kung tayo ay nabibigatan. Ang lahat po ay invited. Maging tayo na nandito ngayon. Ang pangalawa po, ang pamatok ni Jesus. Sa verse 29 to 30, binanggit po doon na pasanin niyo ang aking pamatok. Hello. At matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Dito po, sa mga bagong first time lang nila na pakinggan ang salitang pamatok. Ako po ay madalas na ngayon sa Aurora dahil po bukit po doon ng aking ama at the same time may mga simbahan din po kami doon. So, very familiar po sa akin yung pamatok, which is yung mga kalabaw, yung kahoy na nilalagay sa likod to carry loads para
atakin yung mga mabibigat na bagay or iahawon sa bundok. Ito po yung pamatok. So, ang pamatok ni Jesus, in the Bible, it signifies a burden or responsibility, often used to represent the way of life. And from a human standpoint, to Jesus, naiiba ang kanyang pamatok. Maaaring sa atin, noong panahon na yun, iba, napakahirap na binubuhat ang bawat bagay sa pamamaraan ng tao. Pero may pamamaraan, may sarili pamatok ang Diyos. Dito, dyan po sa manual po ninyo, meron po tayong comparison. First, dun sa human law, yung sa atin po. It represents the burdens of the world, including sin, legalistic adherence to rules, and the pursuit of worldly pleasure. Alam niyo po, yung burdens of the world, hindi po ito natatapos. Kahit saan po tayo luminga, lalo na po yung nagkaroon ng pandemic, plus idagdag niyo pa yung pangangailangan natin araw-araw, napakarami at hindi natatapos at hindi nauubos. And adherence to rules, legalistic. Alam po, hanggang ngayon kung paano nararamdaman ng mga tao before when it comes to how to get closer to God, napakaraming pamamaraan ang inaalok ng mundo na maaaring ito yung daan. Alam niyo po, ito po ay nakakapagod na pamamaraan. And the last, the pursuit of worldly pleasure. Itong klase ng pursuit nito, ito yung pursuit na kahit kailan ay hindi niyo mararating. At dumating man kayo doon, kulang. Hindi tayo nakukontento. It's a pursuit of worldly pleasures. Ito yung panandalian. It's like a gold na coated, nakakoat lang sa isang kinakalawang na bakal. Sa panlabas lang. Pero sa loob, it's empty. Sa loob ay hindi sasapat sa kinakailangan or hinahanap or magsasatisfy sa ating mga spiritual na buhay or ating soul. Kaya ang nature po nito is heavy, oppressive, and difficult to carry. Para tayong nagbubuhat ng mga bagay na alam naman natin walang value or either mabigat dahil mag-isa nating dinadala. Ang outcome leads to weariness, frustration, and lack of true freedom. Sa totoo lang po, nakakapagod kung iisipin natin ang walk of life simula sa kapanganakan hanggang sa pag-aaral, hanggang ikaw ay makapagtapos, magtrabaho, gigising ang umaga, matatapos, hanggang sa ikaw ay magre-retiro sa edad na sa tingin mo ay hindi ka na sapat para makapagtrabaho pa. At yun ang pinaka-cycle. Sa totoo po, it leads to frustration kung ito lang ang hinihintay nating purpose. Kung ito lang yung nakita nating paraan kung paano ginugugol ang buhay. I-compare po natin ito kay Christ, sa yoke ni Christ. It represents the way of life that Jesus